Naniniwala ba kayo na ang aswang ay hindi nambibiktima ng sarili nilang kapitbahay? Oo, may mga ganyang aswang. Bagamat kahit hindi sila nambibiktima ng kapitbahay, nangahawa naman sila. Isang mapagpalang araw sa lahat ng masugid ng tagapakinig sa YouTube channel na ito. May gusto akong ibahaging kwento sa inyo ngayon. Masakit para sa akin ang pangyayaring iyon, sapagkat nagmahal lang naman ako. Ngunit doon ko naranasan ang tila bangungot na pangyayari sa aking buhay. Hindi nga mawawala sa isipan ko ang 5 salita na tumpak na itawag sa nangyari sa akin noon. Iyon ay ang nagmahal, nasaktan, nabaliw, at naging aswang. Bago ko makalimutan, nais kong ipakilala ang aking sarili. Ang pangalan ko po ay Melchor. Matanda na ako ngayon. Nangyari sa akin ang mga bagay na ito noong mga panahong uso pa mga aswang sa aming lugar. Pinapaligiran kasi kami ng mga aswang na kapitbahay namin. Isang pamilya lang daw ang likas na aswang at ang iba ay nahawa na. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 28 ako nung naranasan ko ang masakit at nakakakilabot na kaganapan sa aking buhay. Mayroon akong kasintahan noon. Sobrang ganda niya talaga. Siya ang una kong pag-ibig. Ang unang babaeng bumihag sa aking puso. Lorraine ang kanyang pangalan. Nag-aaral si Lorraine ng medisina. Samantalang ako noon ay wala namang panggasto sa pag-aaral dahil hindi sapat ang kinikita ko sa trabaho para makapag-aral ako. Lalo na't wala ring regular na hanap buhay ang aking mga magulang. Masyadong malaki ang pangmatrikula sa kurso o programa na kinukuha ni Lorraine. Walang sinabi ang aking buwanang sahod sa kanyang mga gastusin sa eskwelahan. Gayunpaman, ginawa kong doble ang aking pagbabalat ng buto para kahit papano ay makatulong din ako sa lahat ng gastusin niya. Kada sweldo ko ay binibigay ko sa kanya ang kalahati nun. Samantalang ipinanggagastos ko naman sa aking pamilya ang isa pang kalahati. Kung minsan nga mas malaki pa ang bahaging nabibigay ko kay Lorraine, lalo na kung kailangan na kailangan niya ng pera. Kaya ang natitira noon ay binibigay ko kay inay para may pambili siya sa mga gastusin sa bahay namin. Kahit wala nang matira sa akin para sa aking sarili, hindi ko na yon alintana pa. Ang mahalaga nun sa akin ay masuportahan ko si Lorraine. Tumagal ng ilang taon na gano'n ang takbo ng aming relasyon. Aminado akong nahihirapan na ako dahil sa namamayat na ang aking katawan. Lagi ko kasing inuuna ang aking nobya at ang pamilya ko bago ang aking sarili. Kung minsan, nararamdaman kong nakukulangan pa si Lorraine sa perang binibigay ko sa kanya. Pero naiintindihan ko naman siya dahil sobrang laki nga naman ng gastos niya sa pag-aaral. Sakata napapansin kong may gusto siyang ipabili sa akin na kahit hindi niya kailangan. Binibili ko pa rin ang mga iyon hanggat gusto niya. Hanggat may pera din ako. Wala akong pakialam kahit luho niya pa iyon. Ang mahalaga sa akin, magiging masaya ang nobya ko. Isang araw noon, araw ng Sabado. At alam kong wala silang pasok sa ganong araw. Binala ko siyang puntahan sa kanyang tinutuluyan na bahay paupahan. Alam kong abala si Lorraine sa araw na wala silang klase dahil doon niya ginagawa ang kanyang mga proyekto at ipapanggawain sa eskwelahan. Pero gusto ko pa rin siyang dalawin. Minsan lang kasi ako magkaroon ng oras para sa kanya at ganon din naman siya sa akin. Pareho kaming abala sa kanya-kanya naming buhay. Si Lorraine, sobrang abala siya sa pag-aaral.
Samantalang ako naman ay abala rin sa paghahanap buhay. May trabaho ako sa araw ng Sabado. Pero pinili ko munang lumiban para makasama at makapiling ang nobya ko. Kaya nagpaalam na nga ako sa aking amo. Pinayagan ako pero ikaltas daw iyon sa aking sahod. Ayos lang naman dahil makakasama ko naman ang aking minamahal. Dumaan muna ako sa palengke para bumili ng tinapay at iba pang pagkain na paborito niyang kainin para may pangmerienda naman kami. Medyo mamahalin ang pagkain iyon pero masarap naman. At saka paborito nga iyon ng nobya ko. Kaya tiyak na magugustuhan niya ang mga iyon. Pagkarating ko sa bahay paupahan na tinutuluyan ni Loren, kakatok na sana ako ng pinto pero napapansin kong nakabukas iyon. Nakalimutan niya na namang ikandado ang pintuan kaya pumasok na nga lang ako. Pero pagpasok ko, para akong natamaan ng kidlat sa aking nakita. Loren, Melchor, teka, anong ginagawa mo rito? Anong ibig sabihin nito, Loren? Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Abutan ko kasing may kahalikang lalaki ang aking nobya. Hindi agad nila napansing may nakapasok sa silid dahil sa ginagawa nila. Mabilis nga silang lumayo sa isa't isa nang magsalita ako. Na mga sandaling iyon, nanginig ng gusto ang aking buong katawan. Hindi ko na nga namalaya na nabitawan ko na pala ang isang supot na mga pagkain na dala ko. Inasahan kong magsasalita si Loren upang magpaliwanag. Ngunit hindi iyon nangyari. Pagkos ay lalo akong nagulat dahil sinigawan niya ako at para bang galit na galit siya sa akin. Ano bang ginagawa mo rito? Bakit pumasok ka na lang bigla na hindi ko makatok ha? Wala ka bang kamay? Pagkatapos siyang isigaw ang mga iyon, tumulo na nga ang mga luha kong pilit kong pinipigilan. Gayunpaman, hindi ako nagalit sa kanya dahil masyado ko siyang mahal para magalit kaagad ako. Doon ako nagalit sa lalaki. Dahil sa sobrang galit ko, hindi ko napigilan ang aking sarili na suntukin ang lalaking iyon. Lalo na't nababanas ako sa paraan niya ng pagtingin sa akin. Nginingisihan kasi ako ng tarantadong lalaki na iyon. Walang hiya ka. Nobya ko ay ang hinahalikan mo. Mabilis na natumba ang lalaki dahil sa lakas ng suntok na ibinigay ko sa kanya. Kaagad namang sumigaw si Loren at saka tinulungang makatayo ang lalaki. Doon, gumanti ng suntok ang lalaki sa akin at hindi ako nakailag. Hanggang sa nagpapalitan na nga kami ng suntok habang sigaw naman ang sigaw si Loren para patigilin kami. Nasaktan ako sa ginawa ng aking nobya dahil umaasa akong kakampihan niya ako sapagkat ako ang tunay niyang nobyo. Ngunit kabaliktaran noon ang nangyari. Hindi ko sukat akalaing kinakampihan niya ang lalaking iyon. At sinabi niya pang sila na raw 3 buwan na. Matagal na pala akong niloloko ng aking nobya. Ipinagpalit niya ang 6 na taon naming relasyon sa 3 buwan pa lang. Nahalata akong mayaman ng lalaking iyon, kaya naiintindihan ko kaagad. Hanggang sa nagulantang na lang ang aking mundo nang walang pagdadalawang isip siyang nakipaghiwalay sa akin. Nung una hindi ako pumayag. Sinubukan ko pang magmakaawa kay Loren. Hindi ko na alam kung ano ang ginagawa ko ng mga sandaling iyon. Basta't ang gusto ko lang ay bawiin niyang sinabi niyang makipaghiwalay sa akin. Pero hindi niya ginawa. Pinagtutulungan nila ako ng lalaki niya. Pinalis niya ako roon at sinabing wag na raw akong magpapakita sa kanya kahit kailan. Hindi ako makapaniwala na nagawa akong durugin ni Loren nang ganun-ganun na lang. Masyadong mabilis ang pangyayaring iyon para sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta.
Ayoko ring umuwi sa amin dahil hindi ko ibig na makita ako ng mga magulang ko habang umiiyak. Wala na akong ibang alam na lugar na pwede kong puntahan para ilabas ang sakit na nararamdaman ko sa biglaang pangyayari na iyon. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang aking sarili na dinadala na ang aking mga paa sa lugar kung saan kami unang nagkita ni Loren. Doon iyon sa kabilang baryo, sa may malaking puno ng akasya sa tabing ilog. Iyon ang paborito naming tagpuan noon. Pagkarating ko roon, iyak na nga ako ng iyak. Sumisigaw ako ng sobra. Inilalabas ko ang sakit sa aking puso, lalo na't wala namang sino man ang makakarinig sa akin doon. Kasi malayo iyon sa kinaroroonan ng mga bahay sa baryo. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi ako ang lalaking kailangan ni Loren dahil mahirap lang ako. Hindi rin naman mayaman si Loren. Kaya sa tingin ko ay kailangan niya nga ang lalaking may sapat na pera para tulungan siyang maabot ang kanyang mga pangarap. Hindi naman sa hinuhusgahan ko siya. Iniisip ko lang ang praktikal na posibilidad. Kaya pala nararamdaman kong hindi ako sapat sa kanya. Kasi may dahilan nga talaga kung bakit ko nararamdaman ang bagay na iyon. Maaaring minahal ako ni Loren sa umpisa. Pero hanggang doon na lang siguro iyon. Dahil hindi ako makakatulong sa kanya. Parang barya lang ang naibibigay ko sa ginto-ginto niyang matrikula. Hindi ko kinaya ang sakit na nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Gusto kong magpakalasing. Nangugutin ko ang aking bulsa. Sakto namang may natira pa akong barya at sapat lang iyon para may pambili ako ng lambanog. Kaya lumakad muna ako ng mahabang lakaran hanggang sa makahanap ako ng tindahan na nagbebenta ng lambanog. Agad akong bumili at saka muling bumalik doon sa tabing ilog upang ipagpatuloy ang aking pagbumuni-muni. Walang tigil sa pagbuhos ang aking masaganang luha. Nung nararamdaman kong natatamaan ako ng lambanog, ay nasa kondisyon akong sumigaw at nagmura. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, nagulat ako nang makarinig ako ng isang sigaw rin ng lalaki mula sa di kalayuan. Pagkalingon ko ay malapit na pala siya sa akin. "Tulong! Tulungan mo ako!" Kumunot lang ang aking noo nang makita ang lalaking iyon. Hanggang sa natumba na nga siya. Kaya ako na mismo ang lumapit sa kanya. "Uy pare, bakit ka nakahiga riyan? Ang pangit naman ng kama mo. Walang unan at kumot." Hindi ko alam kung bakit ko nasasabi ang walang kwentang bagay na iyon. Siguro ay dahil nalalasing na nga ako sa lambanog. Mabilis kasi talagang tamaan ng kahit anong uri ng alak ang katawan ko. Tsaka kahit nalalasing na ako, sobrang linaw pa rin sa aking isipan kung ano-ano mga pinagagawa o mga pinagsasabi ko sa mga sandaling iyon. "Tulungan mo ako, may aswang, may aswang. Hinahabol ako ng aswang." "Talaga? May aswang? Nasaan ang aswang ngayon? At nang may pulutan ako rito sa lambanog ko." Hindi nagtagal ay hindi na nagsasalita ang lalaki. Hindi ko alam kung nabawian na ba siya ng buhay o hinimatay lang. Pero habang tinititigan ko ang katawan niya, ay napansin kong duguan siya at sugatan sa kanyang leeg. Bahagi akong nasindak nang makita iyon, kaya nagpalingalinga ako sa paligid. Doon ko lang napansin na gabi na pala. Hindi ko lang alam kung anong oras na iyon. Medyo madilim na ang paligid. Umalis na lang kaagad ako dahil wala naman ako sa katinuan para tulungan ang taong iyon. Bagamat gabi na, naglalakad lang ako sa buong baryo. Wala akong buwalak na umuwi sa amin. Gusto ko lang pagurin ang sarili ko sa walang tigil na paglalakad hanggang sa napagod na nga ako at nakatulog. Paggising ko,
Mataas na ang sikat ng araw at doon pala ako nakatulog sa damuhan sa may gilid ng kanal. Buti na lang ay hindi ako sa kanal mismo nakatulog. Sobrang sakit ng ulo ko at kumukulo na rin ang tiyan ko dahil hindi ako nakapaghapunan. Kaya nagpasya na akong umuwi na lang muna sa amin. Pagkarating ko sa bahay, tarantang-taranta nga akong sinalubong ng aking mga magulang. Tawagin na lang natin sila sa pangalang Mang Mariano at Ginang Margareta. Pagpasok ko pa lang sa balkonahe namin. Sus kong bata ka, Melchor. Saan ka ba nang galing kahapon at kagabi? Bakit ngayon ka lang ha? Anong nangyari sa iyo? Tinanong na namin ang amo mo, iho. Ang sabi niya hindi ka raw pumasok sa trabaho kahapon. Saan ka ba nagpunta kahapon ng buong araw ha? At bakit ngayon ka lang nakauwi rito sa atin? Nay, tay, pwede ho bang pakainin niyo muna ako? Sumasakit na po ang tiyan ko sa gutom eh. Nagmadali na nga si inay na asikasuhin ako habang kumakain ako. Hindi ko alam kung bakit ako tinitigan ng aking ina hanggang sa napansin niyang namamaga ang mga mata ko. Si itay naman, pansin niya rin ang pagiging matamlay ko sa araw na iyon. Kaya agad silang nagtanong sa akin kung ano ba talagang nangyari. Siyempre, dahil kumakain pa ako, hindi muna ako nagsasalita at saka ayaw ko rin talagang nagsasabi ng problema sa mga magulang ko. Ayaw kong makadagdag pa sa alalahanin nila. Pero makulit si inay. Hindi niya ako tinitigilan, kaya nang matapos akong kumain, napilitan akong sabihin sa kanila ang buong pangyayari. Pagkatapos kong magsabi, ramdam ko kaagad ang galit ni inay. Alam kong noon pa siya may duda kay Loren, pero hindi ko iyon pinapansin sa loob ng napakaraming taon dahil masyado akong bulag sa pag-ibig. Sinubukan pa ni inay na sabihin sa aking susugurin niya raw si Loren sa tinutuluyan niya. Pero pinigilan namin siya ni itay at pinakalma. Pagkatapos noon, nagpaalam akong muli sa amo ko na hindi muna ako makapasok ng ilang araw sa trabaho. Babalik lang ako kung kaya ko na. Kung kailan, hindi ko pa alam. Nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Isang linggo na nga akong hindi ko makain ng maayos at namamroblema na ng gusto sina inay at itay sa akin. Hanggang sa isang araw, umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam sa aking mga magulang. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta gusto ko lang maglakad ng maglakad sa kung saan-saan. Wala akong nararamdamang gutom kahit wala akong maayos na kain. Hanggang sa hindi ko na malayang nabaliw na pala ako. Hindi ko pa alam na nangyari sa akin yon kung wala akong naririnig na bulong-bulungan ng mga tao. Nasa dugo pa naman namin ang madaling mabaliw kung hindi makayanan ang mga problema sa buhay. Alam kong hinahanap na ako ng mga magulang ko, pero talagang nahihirapan silang hanapin ako kasi nasa kabilang baryo ako nagliliwaliw. Sa lugar kung saan kaunti lang ang nakakakilala sa akin at syempre, doon din ang baryo kung saan ang paboritong tagpuan namin ni Loren. Ang natatandaan kong nangyayari sa akin noong pa nang sinasabi nilang nababaliw na ako ay iyong hinahabol ko ang mga asong tumatahol sa akin. Palaboy-laboy na kasi ako sa kung saan-saan at laging tumatakas ng bahay namin. Hindi ko alam pero nagagalit ako sa mga aso kasi tinatahulan nila ako kahit wala naman akong ginagawa sa kanila. Tsaka kada may nakikita ako mga bata na naglalaro, tuwang-tuwa ako. Mabilis akong tumakbo para lapitan sila at makipaglaro rin. Kaya lang ay natatakot sila sa akin at nilalayuan nila ako. Pinapagalitan pa nga ako ng mga magulang nila na para bang sinasaktan ko ang anak nila kahit hindi naman. Bukod pa rito, tuwing may makakasalubong akong magandang babae sa daan, kahit may kasama man sila o wala, hindi ako nahihiyang bumunot ng damo sa tabi at ibigay sa kanilaklak ang mga iyon sa paningin ko.
Tuloy ay madalas akong nasusuntok ng mga kasama nilang lalaki. Siguro ay nobyo nila ang mga iyon, o di kaya tatay o tiyuhin, baka magpinsan, o di kaya best friend. Basta lahat na. Isang gabi noon, napadpad ako sa sementeryo ng baryong pinaggagalaan ko. Parang nasasabi ko kung matulog sa bawat punto doon dahil ang lalapad at kasyang-kasya ang aking katawan. Kaya tumakbo na nga ako papunta roon hanggang sa bigla na namang sumagay si Loren sa aking isipan. Kaya iyak na naman ako ng iyak na parang isang bata. Makalipas ang ilang minuto noon ay umalakhak na lang ako bigla at muling humagulgol. Maya-maya pa'y natagpuan ko na ang aking sarili na nagagalit na at para bang may kaaway ako. Kahit wala naman. Hanggang sa nalipat ang aking atensyon sa mga patay roon sa sementeryo. Naway lahat ay patay na. Iga-iga na lang sa lupa at walang problema. Kumusta riyan sa ilalim ng lupa? Mga binibini at Ginoo. Malamig siguro dyan ano? Nako, sana'y nagdala kayo ng kumot para hindi kayo lamigin. Hindi ko na alam kung ano ang mga pinagsasabi ko ng mga sandaling iyon. Marahil nga ay totoo ang sinasabi nilang nawawala na ako sa aking sarili. Makalipas ang ilang minuto, isang hindi kaaya-ayang bagay ang pumasok sa aking isipan. Naisipan ko bigla na tapusin ang aking buhay sa kahit na anong paraan na alam ko. Maya-maya pa ay natagpuan ko na lang ang sarili kong may hawak ng isang malaking bilog na bato. Bala ko yung ipokpok sa aking sariling ulo. Umiiyak pa nga ako habang iniisip ang sarili ko na wala ng buhay. Pero higit yung mainam kaysa naman patuloy kong namnamin ang sakit na nararamdaman ko sa ginawa ni Loren sa akin. Noong ipokpok ko na sana sa aking sariling ulo ang batong iyon, nagulat ako nang may isang matandang babae ang nagsalita sa aking likuran. Natatandaan ko ang kanyang mukha. Kapitbahay namin ang matandang iyon at isa siyang aswang. Melchor, iho. Napansin kong ang laki yata ng problema mo ngayon. Gusto mo bang mawalang problema mo? Abay, oo naman po Lola. Paano po ba ito mawawala? Saan ko po tatanggalin? Mukhang andito po sa puso ko eh. Kung ganon iho, hayaan mong tulungan kita. Sige po, tanggalin ninyo po. Tumangaw-tangaw lang ako na para bang isang batang walang kamalay-malay sa nangyayari. Alam kong may ginagawang matandang iyon sa akin, pero hinahayaan ko lang. May pinapahid siya sa puno ng aking tenga. Isa iyong likido. Hindi ko pa alam ng mga sandaling iyon na pangyayanggaw ang ginawa ng matandang aswang sa akin para pasahan ako ng pagiging aswang niya. Dahil nga wala ako sa katinuan nun, hindi ko pinigilan ng matanda at hinayaan lang siyang matapos kung ano man ang ginagawa niya sa akin. Pagkatapos noon ay umalis din siya kaagad. Kinaumagahan, palakad-lakad na naman ako ngunit nakasalubong ko si inay sa daan. Kasama niya ang itay. Hinahanap nila ako ng mga sandaling iyon. Mahabaging langit, sa wakas ay natagpuan ka rin namin, Melchor. Ano ka ba naman iho? Muntik na kaming atakihin sa puso dahil sa pag-aalala sa iyo. Nako, Nay, Tay. Nako, Nay, Tay. Nandito rin pala kayo. Uwi na po ba tayo? Umuwi na nga kami. Pagka-uwi namin, agad nila akong ikinulong sa pagkatapos akong pakainin. Ikinandado nila ang pintuan at bintana para tiyakang hindi ako makakalabas muli. Hindi naman ako nagpupumilit pang lumabas. Nanatili lang ako roon sa silid. Hindi ko alam kung ilang araw na iyon at dinadalhan lang ako ni inay ng pagkain. Habang lumilipas ang mga araw,
Napansin ko ang kakaibang pagaramdam sa aking katawan. Nag-iinit iyon at hindi ko maintindihan kung bakit. Kabilugan pala ng buwan nun at parang gustong-gusto kong makatikim ng hilaw na karne. Lalo na ng laman ng tao. Nauuhaw rin ako ngunit ayaw ko ng tubig. Bagkus ay parang dugo ng tao ang gusto kong inumin. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin ng mga sandaling iyon. Wala pa akong kamalay-malay na naging aswang na pala ako. Nang dahil sa matandang babae naming kapitbahay na nanghawa sa akin. Hanggang sa hindi ko nakayanang labanan ng masama kong pakiramdam. Nararamdaman kong sobrang lakas ko na. Nagawa ko ng gibain ang kandado sa aking pintuan. At gulat na gulat ang aking mga magulang sa pangyayaring iyon. Diyos ko, Mariano, anong nangyayari sa anak natin? Bakit siya naglalaway? Hindi ko alam, Margarita. Ano ba nangyayari sa iyo, iho? Hindi ako sumagot. Bagkus ay mabilis lang akong tumakbo at pumanaog ng bahay namin. Naririnig ko pang tinatawag ako ni na inay at itay. At saka alam kong natataranta sila. Pero hindi ko iyon pinansin dahil ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon ay maghanap ng taong maaari kong kainin. Mabilis akong tumakbo papunta sa kabilang baryo. Sobrang bilis ko talagang nakarating doon dahil parang ang bilis ko yatang tumakbo. Gabi na iyon at napakaliwanag ng buwan. Pagkaramdam ko ay iyon ang nagbibigay sa akin ng kakaibang pagkaramdam na kumain ng laman ng tao at uminom ng dugo nila. Sa gabing iyon, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 2 taong na biktima ko. Nasundan pa ulit iyon ng 2 tao sa sumunod pang gabi. Nagtatago lang ako sa kagubatan at hindi ko na tinangkap ang umuwi sa amin. Habang tumatagal, ay napapansin kong parang bumabalik na ako sa aking sarili. May kamalayan na ako sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Ibig sabihin nun, gumaling na ako sa panandaliang pagkabaliw. Pagkatapos nun ay napaluhan na naman ako nang maalala muli si Loren. Hindi ko maiwasang isipin at balikan ang magandang alaala ng aming nakaraan. Ngunit nang maisip ko na naman kung paano niya ako niloko at harap-harapang sinaktan. Nagkaroon ulit ako ng galit sa puso. Kahit malalim na ang gabi ay tinungo ko ang bahay paupahan kung saan tumutuloy ang dati kong nobya. Ngunit wala siya roon. Pero hindi ako sumuko. Bumalik ulit ako sa paglipas ng araw. Kaya lang ay wala pa rin. Paulit-ulit akong bumabalik para makausap siya ng masinsinan. Ngunit ni anino ni Loren ay hindi na nagpakita sa akin. Ang hinala ko, lumipat na siya ng tinutuluyan para hindi na ako makaharap pang muli. Hanggang sa isang gabi nun, naglalakad ako sa tulay at nais ko lang magpahangin. Ngunit hindi pa man ako nakarating sa kalagitnaan, ay nagulat ako nang makita ang isang babaeng akma na sanang tatalon mula sa tulay na iyon. Agad naman akong nataranta. Teka lang, huwag mong gawin iyan. Mabilis namang lumingon ang babae sa akin at saka humagulgol ng iyak. Tumakbo kagad ako papalapit sa kanya at saka dahan-dahan siyang inabot. Binibini, hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang tumalon. Mabuti na lang at nakinig sa akin ang babae kung ayaw na niyang magpakamatay. Pero kung hindi ko siya nakita, ay maaaring natuloy na ang masamang balak ng kanyang isipan. Doon ko nalaman na aswang din pala ang babaeng iyon. Kaya pala hindi siya natakot sa akin, kahit sobrang halata sa aking mukha na aswang ako. Hiniwalayan daw siya ng kanyang nobyo pagkatapos malaman ng lalaki na naging aswang siya. Hindi natanggap ang kanyang tunay na katauhan. Natatawa ako dahil pareho kaming bigo sa pag-ibig. Kaya mabilis kaming nagkaintindihan. Ilang oras nga kaming nag-uusap sa tulay na iyon bago ko tinanong
ang kanyang pangalan. Ako si Alicia. Ikaw, anong pangalan mo? Melchor, natutuwa akong makilala kita. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Alicia. Naging magkasundo kami sa lahat ng bagay. Umuwi na rin ako sa amin at sa kabutihang palad. Hindi naman kami nagkaproblema ukol sa pagiging aswang ko. Dahil hindi pala ako nakilala ng mga tao sa kabilang baryo kung saan ako nang bibiktima. Walang nakakakilala sa akin lalo na't nag-iiba rin naman ako ng itsura sa tuwing umaatake ang aking pagiging aswang. Katulad ko, nahawaan lang din si Alicia. Pareho kaming hindi likas ang pagiging aswang. Ngunit may nabiktima na rin daw siya noon. Noong bagong hawa pa lang siya. Isang araw, hindi ko inasang makita ang lalaki ni Loren na may kalampungang ibang babae. Nasa kabilang baryo rin pala nakatira ang lalaki. Sobrang nagalit ako. Sinugod ko kaagad ang lalaking iyon para sana kagatin at ubusin ang dugo. Pero biglang dumating si Alicia at pinigilan niya ako. Nagawa niyang ipaalala sa akin na hindi ako masamang nilalang at may pag-asa pa akong bumalik sa pagiging tao. Hindi ko alam pero parang natunaw ang aking puso pagkatapos marinig kay Alicia ang mga katagang iyon. Kaya pinaalis ko na nga ang lalaki ng dating kasintahan ko. Pero hindi yun nangangahulugang hahayaan ko lang siya sa panluluko niya kay Loren ko sa bahay nila ni Loren. Kahit sobrang layo pa nun, tinanong ko sa mga magulang niya kung alam ba nila kung saan lumipat ang kanilang anak. Alam na ng mga magulang ni Loren na hiwalay na kami. Naaawa rin pala sila sa akin dahil sa ginawa ng anak nila sa akin. Kaya sinabi nila kung saan ko matatagpuan si Loren. Pinuntahan ko kaagad ang address na yon. Mabuti na lang at naabutan ko si Loren bago pa siya pumasok sa eskwelahan. Nagulat siya nang makita ako, pero agad kong sinabi sa kanya na niloloko siya ng bago niyang nobyo. Kinumbinsi ko si Loren na maniwala sa akin dahil kahit papano ayaw ko siyang masaktan ng ibang lalaki. Kaya lang hindi siya naniniwala sa akin. Bagkus ay nagalit pa siya at saka ako pinaalis sa kanyang harapan. Sinasabi niyang sinisiraan ko lang daw ang bagong nobyo niya para guluhin ang kanilang relasyon. Wala na akong nagawa. Umuwi akong malungkot at bagsak ang balikat. Ngunit nagulat ako nang pag-uwi ko sa bahay ay naroon na si Alicia sa amin. Naabutan kong masaya silang nagtatawanan ng aking mga magulang. Dumalaw pala siya. Tsaka ko lang naalala na naging malapit na pala sa isa't isa si Alicia, kina inay at itay. Ilang buwan na rin kasi ang lumilipas magmula nang magkakilala kami ni Alicia. Habang magkausap kami ni Alicia, unti-unti nang gumagaan ang loob ko sa kanya. Unti-unti na rin nawawala ang lungkot sa aking puso. Kapag magkasama kami, parang ang gaan ng lahat. Para bang wala akong problema. Malapit ko na ring mabitawan ang pagiging aswang ko dahil sa tulong niya. Kahit naranasan ni Alicia ang pagiging aswang, noong nagkakilala na kami ay hindi na pala siya nang bibiktima ng mga tao. Kumbaga, nalampasan na niya ang pagiging aswang magmula nang iniwan siya ng kanyang nobyo. Naging inspirasyon sa akin ang bagay na iyon. Kaya natutunan ko na ring itakwil ng aking katawan ang kinatatakamang pagkain ng mga aswang. Habang dumadaan ng maraming araw, napapansin kong nahuhulog ng loob ko kay Alicia. Kaya lang, ayaw ko pang umibig muli. Lalo na't hindi pa ako tuluyang nakalimot sa una kong pag-ibig. Tunay ngang kahirap kalimutan ang unang pag-ibig. Hanggang sa napapansin ko na naman ang sakit na sinisigaw ng mga mata ni Alicia sa tuwing binabanggit ko si Loren habang magkasama kami.
Madalas na rin kasi kaming magkasama ni Alicia. Namamasyal kami sa kung saan-saan at sabay na nagpapahilom para sa aming nakaraang relasyon. Pero sa tingin ko, sa aming dalawa, ay una yatang nakalimot si Alicia. Hindi ako manhid para hindi maramdaman ang sumibol niyang damdamin para sa akin. Hindi niya iyon binabanggit. Ngunit nararamdaman ko nang dahil din sa kanyang ikinikilos. Madalas siyang dumadalaw sa bahay namin at nagpapabango sa aking mga magulang. Sobrang lambing niya rin sa akin. Kulang na lang ay sabihin niyang nagugustuhan niya na ako. Hanggang sa nagulat na lang ako sa kanyang sinabi. Bakit ba hindi na lang ako, Melchor? Pwede bang hayaan mo akong palitan si Loren sa puso mo? Hindi ako nakasagot sa tanong niyang iyan. Natulala ako bigla habang nakatitig sa kanya. Sobrang bilis pa ng pintig ng aking puso. Gayunpaman, binigyan ko ng pagkakataon si Alicia na ipadama ang pagmamahal niya sa akin. Binigyan ko rin ng pagkakataon ng sarili ko na muling lumigaya. Doon ko nararamdaman ang pagiging mapagmahal ni Alicia. Maalaga siya at maalalahanin. Nagawa niyang iparamdam sa akin ang pagmamahal na ni minsan ay hindi na iparamdam ni Loren sa akin noon. Hindi nagtagal. Umibig na nga ako kay Alicia. Madalas ko nang natatagpuan ang sarili kong nakangiti kahit anong ginagawa ko. Nako anak, mukhang iba na iyang ngiti mong iyan ha. Baka mamaya, masunog na iyang niluluto mong ulam. Nako, pasensya na po inay, wala ito. May naalala lang po ako. Sino naman iyon? Si Alicia ba iho? Napangiti akong muli sa tanong ni inay. Tinukso niya na nga ako. Botong-boto rin pala siya kay Alicia kasi halata namang nagkakasundo sila sa maraming bagay. Hanggang sa isang araw, nilakasan ko ang loob ko. Nakipagkita ako kay Alicia at inamin ko na nga sa kanya ang nararamdaman ko. Nakikita kong sobrang saya sa kanyang mga mata. Sa kanya ako niyakap ng mahigpit. Sobrang sarap sa pakiramdam. Parang natagpuan ko ulit ang aking sarili. Kakaiba si Alicia. Sa piling niya, ramdam kong ligtas ang puso ko. Parang nasa tahanan ako sa tuwing kasama ko siya. Naligawan ko na nga si Alicia pagkatapos kong umamin sa kanya. Nauna patuloy akong umamin ng nararamdaman bago ako nanligaw. Pero dahil mahal niya nga ako, hindi na niya pinatagal pa ang ligawan. Agad na niya akong pinadugduga, agad na niya akong sinagot. Sabi ni Alicia, wala na raw sa isa ang panliligaw dahil kuha ko na ang puso niya. Sa sitwasyon namin, relasyon na ang patatagalin at hindi ang ligawan. Muli ay naranasan kong lumigaya at alam kong mas maligaya pa ako sa kanya kaysa kay Loren noon. Hanggang sa isang araw, nagulat ako nang biglang pumunta si Loren sa bahay namin. Umiyak agad siya nang makita niya ako. Tinanong ko kung anong sadya niya at napadalaw siya. Iyon pala, nalaman niyang totoo yung sinumbong ko na niloloko siya ng bago niyang nobyo. Sa totoo lang mga kaswang, wala akong nararamdamang awa para kay Loren. Hindi na rin ako nagagalit sa kanya. Tipong wala na akong pakialam. Kahit ano pa ang sapitin ng buhay niya. Iyon po ang nararamdaman ko. Maya-maya pa, hindi ko inaasang yayakapin niya ako bigla. Sabay-sabing makikipagbalikan na raw siya. Bahagya akong nainis kasi hindi siya humingi ng tawad sa akin sa panluloko niya. Tapos bigla na lang siyang makipagbalikan. Agad ko siyang pinigilan, tsaka walang pagdadalawang isip na sinabing may naubya na ako at mahal na mahal ko iyon. Sa umpisa, hindi naniwala si Loren. Ngunit sinabi ko na ang pangalan ni Alicia at ang kanyang mga magulang. Natahimik siya at muling umiyak.
kilala niya naman pala si Alicia. Tsaka lang siya humingi ng tawad sa akin pagkatapos siyang maniwala na may naobya na ako. Ayoko rin namang magtanim ng galit sa kanya o sa kahit na sino. Kaya pinatawad ko na siya at saka pinaalis ng bahay namin. Ang huling-hiling ko pa kay Loren ay sana hindi na siya magpapakita pang muli sa akin. Ayoko nang makita pang muli ang babaeng naging dahilan kung bakit ako nagdusa ng gusto at naranasan pang mabaliw. Si Loren ang dahilan kung bakit ako naging aswang, pero si Alicia ang sumagip sa akin at tinulungan ako makabalik sa pagiging normal na tao. Magmula noon, nanumpa na ako sa sarili ko na mamahalin ko ng wagas si Alicia. Ngayon, naging asawa ko na nga ang babaeng naging tagapagligtas ko sa kasawian. At mayroon na kaming 3 anak na pare-pareho ng profesional. Maligaya na ako sa piling ng asawa kong si Alicia na siyang kasama ko sa pagtanda. Wakas.